doon sa Facebook ko, doon sa sarili kong timeline. So ngayon, isi-share ko yung sila ni Pastor Romy kanina regarding 3 forms of coming of Jesus Christ. Okay, nagkakita ko ng ano. Okay, naniniwala tayo na si Kristo ay may tatlong klase ng ano. Okay? Kaya ano si Kristo, yan. Gagamitin ko rin ito. Pero siguro mag-objective ako, pero magsa-subjective ako doon sa kaunting na-share ni Brother Francis, pero mag-gano'n din. Mamaya na yung mission series. Kasi gusto ko i-akit by Arian Malogos yung kanin. Gusto ko ilagay sa voice round. 7:30 series. Sige, dito muna ako. Okay? Ito na lang tunan. Okay, kasi may isang kapatiran na nakikinig doon sa podcast na gustong maintindihan yung ano ba yung rapture. Oo. So ngayon, sabi dito ni Pastor Romy kanina, may 3 forms si Kristo sa pagdating niya. Kapag siya'y dumarating, may 3 anyo siya. Okay. Una, si Kristo dumating dito sa lupa. Walang tinta sa lupa. Si Kristo, dumating siya at ang form niya, yung unang coming ni Jesus Christ, ay unang coming ni Jesus Christ ay in the form of lamb. Kailan yan? Kailan? Si Kristo ay, nung ipinanganak, siya ay the lamb. Siya ay tinaguriang the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay, si Kristo yung lamb. Nakalagay yan sa John 1:29. Behold the Lamb of God. May composition din yan, di ba? Behold the Lamb of God. Compose ka na. Who takes away the sins of the world. So si Kristo, dumating siya as lamb. Dito. Noong siya ay pinanganak si Kristo, di ba alam niyo naman yung lamb? Pag lamb, hinahandog yun. Si Kristo ay tipong-tipo ng paghahandog katulad nun sa Old Testament. Siya ay lamb ng Diyos na gagamitin para sa kaligtasan ng tao. Siya, sabi nga niya doon, siya yun daw yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sins of the world. Sins. Ibig sabihin, nangangahulugan na ang tao ay mayroong kasalanan. Ang mundo ay may kasalanan. So nangangahulugan na mayroong kailangan si Kristo iligtas. Mayroon siyang kailangang i-redeem. Kaya sabi ni Pastor dito, si Kristo ay Redeemer. Hindi pa na-redeem, redeem. Pag sinabi mong redeem, mayroong nakasanla. Naisanla. Pag sinabing redeem, mayroong parang pagkakautang, then babayaran. Ano yan? Oo, parang yung pawn shop na nagsanla ka, then tutubusin mo na. Oo. So si Kristo yung dugo ng lamb. Di ba alam na natin sa Old Testament, yung lamb ay ginagamit yan as atonement sa kasalanan ng mga tao, no? Sa panahon na yun, ginagamit nila yan. So yung dugo ni Kristo, yun ang pinambayad. Kailan? Nung siya ay namatay. So si Kristo, dumating dito, pinanganak si Kristo, at siya yung para mag-redeem. To redeem His, yung mga kanyang mga tinawag.
Diba? Hindi lang yung bride, hindi pa yung bride. Rinidim niya yung from Old Testament hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Dumating yung kapanahunan ng iglesia. Sabi ni Pastor ito kanina. Dumating ang kapanahunan ng iglesia ng Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Saan mababasa yan? Mababasa yan sa Revelation, Pahayag 2:3. Bakit dumating ito? Dahil mapapansin natin, may mapapansin natin ang Panginoon, mayroon siyang natirang apostol, si John. So ipinahayag yan. Kung mapapansin mo, sabi ni Pablo, mayroong times of refreshing. Nakalagay yan doon sa Acts chapter 2, verse Acts 3:19 to 21. At mayroon din kapanahunan ng iglesia darating. Okay? Ano yung pangalawang ano yung pangalawang pagparito ni Kristo? Anong itsura niya? Hindi itsura, no? Ano siya? Sabi nila nagbago yung mukha ni Kristo. Sino yan? Si sister? Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ, He cometh as a Savior. The seven church ages, after the seven church ages, after the Laodicean church age, we are living in the Laodicean church age. So that's why we need to kailangan natin magpakalinis. Kailangan natin magpakabanal, diba? Kailangan purify. Ano pa? Kailangan ma-sanctify. Ganun yan. So, si Kristo ay dumating as a Savior na. Kanino? Tinagurian siyang Savior. He also Savior here. Sa panahon lang siya ay namatay. Pero yung kanyang dugo ay effective from Adam hanggang dun sa magnanakaw. Pero yung dugo ni Kristo may specifically yes, meron niyang talagang gusto niyang i-redeem. Special. That's why nung si Kristo ay namatay at tinusok yung kanyang tagiliran, may lumabas. Ang lumabas na yun ay tubig. Yung tubig, yung dugo, at yung spirit. Tipon ni Adan na lumabas si Eva. So, papakita ni Kristo na mayroon siyang, kaya nga, that's why isinulat yung book of Revelation. Si John the Beloved, ang huling apostles ni Kristo, siya yung huling the last love letter of Jesus Christ to the bride. Si Jesus Christ, ang husband o ang groom, and yung bride, which is the church. Ano ba ibig sabihin ng church? Ito yun. The seven church ages. Dito kukunin yung mga bride. So si Kristo ay isisave niya. Sino isisave niya? Yung kanyang bride. I-redeem niya yung bride niya. Kung i-redeem niya dito, i-redeem niya itong kanyang nobya. Nakalagay yan doon sa on Hebrews 9:28, 1 John 4:14, 1 Thessalonians 4:16 to 18. Ito yung pagdating na ni Kristo. Diba? Sabi doon, hindi tayong lahat ay nabubuhay ba? Yung pagkasabi doon, paki-flash nga.
O hindi tayong lahat na nangangamatay. Hindi tayo lahat mamamatay. Oo. Kundi aagawin sa alapaap. Pero yun, hindi ka mamamatay kasi Sabi daw, hindi daw lahat mamamatay. papalitan, papapulit. Pero may tanong yan, yung... Ano ba yan? Sino yun? Yun yung kanyang nobya. Nobya saan? Nobya yun sa panahon na ito. Yung mga nobya, hindi lang yung mga nabubuhay sa present age ngayon. Yung nobya ni Cristo, ito yung mga namatay din. Simula Ephesus, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, hanggang Laodicean Church Age. Pero itong present na to, ng Laodicea, dito niya kukunin. Kukunin niya lahat doon sa buong Church Ages. Lahat ng saints, lahat ng na-purify ng blood ni Cristo, lahat ng tinubos ng dugo ni Cristo, lahat ng na-redeem at tinawag ni Cristo, at chosen before the foundation of the world, yun yung kanyang isisave. So itong sabi, ano ba yung rapture? Yung rapture, actually, yung rapture ay terminology na ginagamit, na ang ibig sabihin ng rapture, overwhelming joy. Pero nakalagay sa Bible, yung salitang caught up. May tanong pala niya. Bakit kaya hindi caught down? Caught up, caught up. Pagkakaw sa Tagalog. Nakalagay sa 1 Thessalonians 4:16, yung caught up, ibig sabihin yan, snatch, Taxing away. catching away. Bakit kaya? For his bride. Itong rapture na to, gusto ko i-share ngayon para mapanood ng isang listener namin sa podcast. Hindi niya naiintindihan yung rapture. Kung gusto niya maintindihan, 3 minutes. yung rapture. Yung rapture, ito ay mangyayari pagkatapos ng church ages. 7 minutes pa, oh. 7 minutes. Pagkatapos after Laodicean church age. Kailan ba yan, kapatid? Kailan ba yung matatapos tong age natin? Ito, nandun na tayo sa pinakahuling iglesia. We are living in the Laodicean church age, which is Laodicea na meaning people's right. Mapapansin natin yung mundo na ngayon, sobrang sama na. Sa Pilipinas, marami nang lumalabas na tumatama ng kung ano-ano. Dati hindi naman nangyayari yan. Yung typhoon, yung lindol. Mapapansin mo na nag-iiba na yung takbo ng atmosphere ng Earth. Yung mga tao, sumasama na masyado. Malakas na yung natamaan. Oo, yung dating, yung Mindanao at Visayas, dati hindi naman binabaha. Ngayon binabaha na, bakit kaya? May nangyayari sa mundo na ang dahilan nun, yung kasalanan. Yung kasalanan na yan, na nang ginagawa ng mga tao, the more na nagkakasala yung tao, the more na yung galit ng Diyos sa mundo. So, ang ibig sabihin, kailangan mangyari ito sa atin, makasama tayo sa rapture, sa caught up na yan, the secret catching away for the bride. Bakit? Pag hindi tayo nakasama dito sa rapture, paano tayo makakasama? Simple lang. Kailangan mong tanggapin si Kristo as your Savior. Bilang Savior na. Maraming gagawin, maraming kailangan kang gawin. Hindi lang sapat na ikaw ay tumanggap kay Kristo at ipinahayag mo siya ay Panginoon mo at tagapagligtas mo. Then, nagsisimba ka lang sa church every Sunday. Uma-attend ka ng prayer meeting, uma-attend ka ng overnight prayer meeting, midweek service, nag-praise and worship ka. Hindi yun sapat eh. Ang kasapatan nung kaligtasan ng isang tunay na anak ng Diyos, ikaw ay Berean. Diretsoy ko na. Ikaw ay may puso, mayroon kang pag-ibig doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nakalagay yan doon sa Ephesians
4 verse 12 to 13.